Bilang consumer, siyempre, ang gusto natin mura-mura ang presyo. Pero kahit namumurahin ang produkto, ito'y obligado pa rin na dumaan sa international testing standards para masiguro na ligtas gamitin ng tao ang produktong tulad ng mga appliances. Basta mura, kahit medyo madaling masira, ayos lang. Yan ang ugaling Pinoy kung maaari makatipid. Kahit pinagsawaan na ng iba, hanggat mapapakinabangan pa, pwede pa yan kay Juan. Pero kung kapalit naman ay kaligtasan mo at ng iyong pamilya, bibili ka ba ng mga produktong patakbuhin? May habol ka ba sakaling palpak ang nabili mong appliances? Eto, let me explain. Ikaw na mamimili. Yes, ikaw na consumer. Meron kang mga karapatan sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines. Kabilang dito ang right to safety o ang karapatan para sa pansariling kaligtasan. Now, we go dun sa Consumers Act, we have the DTI. The DTI is in charge. Now, we have the 3 R's under the Consumers Act. These are the 3 things that the consumers should remember: repair, replace, and refund. Under the law, na hindi pwedeng umangal ang mga manufacturers or in the absence of the manufacturers, yung mga traders mismo, na dapat sila mismo ang gagawa ng kasi in the absence of the sino habulin mo? The traders. Madali naman ang magreklamo laban sa manufacturer o distributor na lalabag sa 3 R's. Yun nga lang, mabilis din kayang umaksyon ng DTI? Meron nung kami kasing hotline. Pag may complaint po kayo, tawagan nyo lang po yung hotline namin at nire-report yun at pina-follow up namin kaagad. So marami kong nare-resolve kami mga kaso dyan dahil tatawagan namin yung merchant. Usually pag tumawag kami, natatakot na sila eh. So dahil kung pag kinasuhan namin po, napaka-headache yun eh. Headache? Sino ang magkaka-headache? Ngayon, you want to file a case against them. You have to go to the court to get damages, imprisonment and fine. Magkano ang pagbayad ng filing fee sa korte? Magbayad ka na ng filing fee, paano yung mahihirap na magpa-file? Hindi pwede. Yun naman pala, Secretary Domingo. Totoong madali sa inyong magreklamo pero magastos na. Matagal pa ang proseso para sa solusyon. At ito daw ay dahil walang ngipin ang inyong ahensya. My suggestion here is some kind of an amendment of the law. No, strengthening, giving tooth to the, let's say, the NCAC, no, the National Consumers Affairs Council. Instead of a council, we make it a board. So magkakaroon ng independent na board to hear on these matters. And precisely, wala kang filing fee ang mga tao. Para lahat accessible. Taasan mo pa yung penalties. Pag tinaasan mo yung penalties, dinalian mo ang pagproseso ng kaso, ang dali niyan. Sir, do you think ba itong 1992 na Consumer Act of the Philippines ay panahon na para i-revisit at mag-amienda? Yung ating pong Consumer Act, actually quite well written siya. Kung may kailangan nung baguhin yung amount po ng penalties, dahil ang baba po, 20 years ago pa kasi sinulat to eh. So mga penalties dito, mga 5,000 lang. Kapag nagkamali po yung nagbebenta. Yun po ang kailangan lang i-amend. Pero yung laman po mismo, maganda naman po yung pagkasulat. Sir, hindi ba mas okay kung hindi lamang sa pagkakasulat maganda ang batas, kundi sa pagpapatupad nito? At habang hinihintay kung aamyendahan o hindi ang Consumer Act, anong maaaring gawin ni consumer na mahilig sa mamurahing appliances? You better check, be aware of their rights. Tignan nila. Ngayon, if they think na defective or something, report it, go to the DTI. We cannot do anything right now except, go to the DTI and file your complaint. Kaya kung may reklamo ka, consumer, sugod na sa DTI. Ipaglaban ang inyong mga karapatan. Ngunit kung ayaw mong mapamura, kahit nakamura ka, tiyaking ang binibili ay dekalidad.
Bailon.